Hatid ng UP Diliman Gender Office. Gender Radio. Hi, magandang araw. Grabe, no? Iba yung init, no? Recently. Sobrang excited na namin para sa bago na namang episode ng Gender Radio, ang chikahan sa kasarian ng Diliman Gender Office. At ngayon, no, sobrang excited. Balikan natin last time, ang guest natin dito si Ma'am Sara Raimundo ng UP Center for International Studies. Dahil pinag-usapan natin, posible pa ba ang world peace for all the kids and families? Kasi lahat tayo sobrang apektado ng recent na mga krisis at mga nangyayaring digmaan sa mundo, no? At grabe, parang kailan ba yun at ongoing pa rin. Pero syempre, despite everything, nandito yung pagpapatuloy ng sining. So, more arts tayo for today's video episode. At kaya naman pakilala ko na ang mga makakasama natin ngayong araw, sina Jasper Villasis at Johan Del Reyes. Na take two na po, no? Take two na po si Johan for this year. Yes. Ayan. So, si na Jasper at Johan ay parehong community theater practitioners and activists. At syempre si Johan ay part din ng Diliman Gender Office, community and campaigns and advocacy. Yes. So, yung mga bonggang-bonggang kampanya ng DGO. Kaya kasama natin siya ulit. Yes. Hello po again. Diba? Ang Yes. ganda. Gusto ko yung kanina ang taas ng Energy. Itaas Tapos natin. parang ngayon, tawag doon parang ngayon sa naging medyo shy demure na. parang ganun. dapat pala naging demure din ako. Parang, sige. Yeah. Una sa lahat, kasi sabi na, ang title na episode natin for all stages, entablado for all genders. Gaano ba kahalaga na ito, kasali all genders, hindi yung kuwari, bakla lang, lesbian lang, ito, straight lang. Bakit kailangan lahat? Nice mo mag-umpisa, Johan. Sige. Yes, go. I think kailangan siya because syempre for representation at saka sa visibility ng everyone, no. Ayaw din natin may maiwan, lalo na yung mga nasa marginalized sectors, no. Especially the LGBTQIA+, PWDs, ano pa ba? Ages, kung matanda, bata ka, maaring nating itampok ang ating kwento at doon tayo nakakuha ng mga impormasyon din para sa ikabubuti ng buong Pilipinas. Wow, buong Pilipinas! Pilipinas! Gumaganon At siya. buong mundo. No? Actually, Yes. totoo yun. Siguro dugtungan ko lang yung sinabi ni Johan, no? Ni kasamang Johan. Mahalaga talaga yung inclusivity sa pagdating sa, actually dapat sa lahat ng platforms o sa lahat ng entablado. Well, I'll take muna from my own experience as a probinsyano. Alam na natin lahat ng mga probinsyano out there. Yes. Yes. So, Saan ang probinsya? Ang probinsya ko ay Negros Occidental. Yes. So, medyo malayo talaga siya, no. So, kwento lang ng kaunti, no, pagdating sa sining talaga, no. Dahil nga kami ay nakatira doon sa hindi talaga sa urban center ng capital city ng probinsya. So medyo napagtanto ko na deprived talaga kami, no, ng platforms ng art, no. Marami talaga, no, na mga talents, no, ang mayroon ang mga kahit saan, sa totoo lang, no, pero hindi na ipapakilala sa kanila yung sining, no, na maaari nilang tahakin at pagyamanin pa, no. So kaya pagdating doon sa inclusivity na usapin, no, very personal siya sa akin, no. Kaya siguro ako nandito na rin sa na tinatahak nyo yung path ng art, no, ng sining, dahil pinagkait siya sa akin nung ako'y bata. Ganon. Oh. Grabe, no? Sakit, drama agad. MMK! Tawag doon, ano pala to? Ang episode na ito ay tungkol sa pag-heal ng inner child. Yes. Ni Jasper. The inner and All outer about child. me, ano ba yan? Happy birthday, Pero Happy birthday. tawag doon? Totoo naman yun na
sa totoo lang, lalo na in terms of representation. Yeah. Kuwari, mass media, yung mga kwentong napapanood, Yeah. mas madalas, kahit nga sa balita mas madaming balita, mas madaming mga kwento, madalas ang setting ay sa Metro Manila. Saka na ano, para bang ito yung representative ng buong Pilipinas and Yeah. all the 7,000 plus islands. Oo. Tapos dagdong ko lang din dun sa no. I mean, like, lahat ng platforms dapat ay inclusive, no? Kasi syempre, parang dun, dahil galing din ako sa Diliman Gender Office, sa campaigns and advocacy din, no? Parang napapagtanto din na, na dapat walang nalilive behind ng mga tao. Regardless of gender, of course, no? Syempre, sa gender office tayo at yun yung kinakampanya natin. Pero regardless of gender, age, meron pang tawag dito, ability, Yes. ethnicity, kung ano And man. ako pa nga, dun pa sa Yeah. tawag doon, economic status. Yeah, Really? basically. Uring Oo. panlipunan, di ba? Totoo. Kasi sa totoo lang, lagi bang paano ba? Pag talaga nanood ka ng TV na naman, o kaya ng pelikula, mas madalas yung lead character mo, yung main character mo ay middle class, Yeah. na nag-aaral sa city. Tapos Totoo uuwi yan. sa probinsya, charot. Ah. Yun nga, ito na babanggit natin, yung all genders, inclusivity, at sa iba't ibang uring panlipunan at iba't ibang regions, dahil grabe, ang daming sining na hindi natin nakikita. Eto, kumusta ba yung LGBTQIA+ sa Southeast Asia? Sige. Johan, you wanna share? Siguro, ito ay magbabase na lang ako dun sa last time na nag-workshop kami sa ASEAN Soji Caucus. Na may doon, dun sa aming pitching at nakita din naman sa mismong stats na may mga countries pa rin tayong neighborhood na hindi pa sila open for it and kinicriminalize ang pagiging bakla at Totoo. hindi pa open ang civil union na para bang criminal ang pagiging bakla sa kanila. So, medyo concerned tayo dun kasi 2026 na. Yeah, na para bang Oh. na para bang Yeah. tayo ba ay mga nasa sinaunang, actually, wag natin sabing, kasi may mga sinaunang sibilisasyon na actually mas inclusive pa. Actually, Kasi Kasi totoo kuwari yan. sa Pilipinas, di ba? Totoo, oo. Nung wala pang Pilipinas, Aha. may mga babaylan. Kaya, Oo. yung mga stream, nagbabangon. Kumanta, yung babaylan na song. I mean, di ba, ang daming tawag doon, ang daming histories actually na mas naging open pa sa iba't ibang gender. Ichika natin sa ating mga kasama ngayong araw. Ano ba yung ASEAN Soji Caucus? Sige. Yung ASEAN Soji Caucus ay isang civil society organization, no, sa region ng Southeast Asia. So, binubuo ito ng mga representante mula doon sa mga bayan na katulad ng Pilipinas, Thailand at mga karatig bansa, no. Tapos sila ay nag-a-advocate talaga for human rights, no. Yun, so anitong nakaraan, no, nag-host yung ASEAN Soji Caucus ng conference dito sa Pilipinas, no. So yun yung ASEAN Summit na tungkol sa justice, tungkol sa human rights at syempre itong ASEAN Soji Caucus ay grassroots yung kanilang mga wino-work with na mga communities, no. Kaya medyo mapalad kami no na naimbitahan para mag-workshop doon, at the same time marinig din no yung mga updates sa ating mga siblings. Yes. Siblings. Siblings. Yes. With Oh, SEA. Oo. SEA, Yes. Southeast Oo. Asia. So dagdag ko lang dun sa sinabi nga ni Johan. May na particular ako dun sa mapa nila na binigay. So may mapa na may red areas, ibig sabihin as in sobrang hindi Ang dami pa tanggap. Ang dami pa actually. Oo, yung LGBT may mga nabanggit nga ni Johan kanina, may mga punishment pa doon sa mga So, yun yung red. LGBT. Oo. Anong color yung Pilipinas? Yellow, tama ba? Parang nasa mid tayo. Middle yung yung Pilipinas. Kasi generally somehow tolerated. That's the term, no. Tolerated yung LGBT, not fully accepted. Kasi wala pa tayong
again, Civil SOGI, union. civil union, SOGI equality na Bill. na batas, no, hindi pa napapasa. Parang every time naman siyang binabump, pero every time dinadown din siya, parang gano'n. So, belong tayo dun sa medyo tolerant na countries, no. Tapos yung isa yung lang, ano yung parang in a way Advanced. best case scenario. Best case scenario ang ating mga kakapungkan, mga Oh. sa Thailand. Oo. Yes, mga kakapungkan. So, Anong color? green ba yun? Green, or parang blue? green sila. Basta yun. As Yes. in, parang sa buong area natin, sila na yung medyo may advanced na pagtingin talaga. Tsaka At Taiwan. treatment. At Taiwan din, oo. Taiwan. May advanced na pagtingin at treatment doon sa LGBT community. Progressive actually. Ganon. Ayan, no. Grabe. Ang dami nating malilearn kasi actually dapat mamaya pa namin yung mapapuntikan. Pero syempre share natin kung ano ba yung Yeah. ASEAN Soji Caucus. Pero bago yon dahil pinag-uusapan natin yung stage, ano ba yung Mm. at this point, early on, ano ba yung role ng theater para sa mas inclusive na mundo? Sige, ako tutulungan niyo. Yes. Kami muli nagpapakilala bilang bilang mga theater practitioners. Actually, kahit saan nyo kami makikita minsan. Pero we make it a point na kami ay we see to it na lumalapag sa community, no. Kasi siguro ako for one naniniwala talaga ako na yung theater ay may role siya beyond the stage, no, beyond the conventional stage na nakikita natin, no. So isa sa mga siguro definition ko na ng theater ay yung kanyang affect sa community. Siyempre kapag nanonood ka, Shane, 'di ba? May mararamdaman mo yung iba. Oo. Nandun yung nowness, nandun yung yung- kasali ako yes. dun sa nangyayari Oo. ngayon. So, kami, bilang nararamdaman namin yun every now and then. Ayan. Sa bilang mga theater practitioners, nais namin maibahagi din yung ganong pakiramdam, no? At more than sa pakiramdam, no, nakikita din namin yung theater bilang tool, no, sa pagpoproseso ng mga nangyayari. Kasi after all, yun naman din talaga yung theater eh. Meron siyang elemento na pinapatungkulan sa mga nangyayari sa paligid, sa kasalukuyan, no? So, why not, no, na igamitin natin yung theater as a process, no, para ma-process ng community pinupuntahan o binibisita yung kanilang mga issues din, no. Itong nangyari dito, dahil nasabi mo nga, Ah, parang in a way, gino-join mo yung komunidad mo para i-process yung mga nangyari. Ito, windang tayo. Ito yung second iteration. Ito yung first iteration. Ay, Papakita natin ayan, mamaya. First to. Ito, first. Oo. Ito yung nung September 21. 21. Yeah, last Oo. year. So, bakit? Okay, sige. Pahapyaw lang ako muna dun sa namin, no. Shoutout ko lang si Sir Boyet de Mesa. Yes. Hi, Yes, Sir. kasi talaga to, brainchild talaga ni Sir Boyet to, no. Si Sir Boyet de Mesa isang performance artist, no, at professor din sa PUP, no, ng dramatic arts din, no. Siya ay nasa Philippine. Yes, yun. So, nakilala ko si Sir Boyet ng ginagawa ko rin yung performance art, no. So itong taong putik na nina Sir Boyet before, marami na siyang iterations, pero ang punot dulo niya, tumutugon siya doon sa nangyayari sa kasalukuyan sa now, no. So nakita ko yung kanilang performance nito Sa Yolanda to, diba? Yolanda. Yung response nila yung sa Yolanda. Bagyong Yolanda. So, may performance sila dun sa Kabisayaan. So, sa Tacloban, nag-perform sila. Tapos, yung particular na performance ko na nakita ay sa UP, sa Iloilo. Nung nag-aaral pa ako doon sa Iloilo. Ngayon, nung pinaalam ko kay Sir Boyet, Sir, pwede ba naming i-reiterate yung taong putik, lalo na marami tayong issue ngayon sa baha. Alam natin, korupsyon, chuchu-chuchu, ganun. Tapos dito naman sa particular na ginawa ng UP Repertory Company, no, ay pinackage namin itong performance na ito bilang ang mga binaha ay join doon sa mismong protestang bayan, yung baha sa Luneta. Ayun, so kami, we were there. Kasama din si Johan, andyan siya. Ako din, andyan din pala ako. Magkatabi pala kami. At oo. nakita ko sila. Yes. Yes, oo. Doon ka rin. Grabe, no? grabe. So,
wala naman kaming in mind na na magbo-blow up siya whatsoever. As in, Nagulat nandun na lang kami, napauwi na kami. Trending Oo. tayo. So medyo medyo visually effective talaga siya at effective doon sa danas din ng laksa ng community. So siguro yun yung unang masasabi ko dito na ang mahalaga na yung mga tinatanghal natin ng mga kwento, kahit hindi nga kami nagkakwento diyan talaga as in yung verbal na may chika-chika, as in nandun lang kami to show our state of life. Mahalaga na nakaka-relate yung mga nakakanood sa inyo. So itong kwento na to, maraming kwento yan yung proseso namin diyan, naalala mo ba, Johan? Yung kada isang tao sa amin diyan nagre-represent ng isang kung hindi man sektor ng isang buhay, kunwari ako, medyo natabunan na kasi yung aking sombrero dyan, pero ako ay magsasaka talaga. Ganon. Tapos Kami ay naghahalo-halo. Oo, halo-halo. Actually, kami, ako napunta na ako bilang tatay, bilang anak, or manggagawa, construction worker. Ito, ano ka dyan? Tablo? Ako Paslit ay ka dyan. paslit, oo. Oh. Oo, batang paslit ako dyan. Oo, batang paslit. So, yun. Pero In tawag short. doon, yung idea na, di ba, wala kayong sinabi, naging present lang kayo, and yet naging viral. Grabe yung, it speaks volumes kung paanong ang daling i-communicate nung sining, yung kung ano yung sa loobin nating lahat bilang bansa, especially during that time na talagang galit na galit. At hopefully hanggang ngayon naman galit pa rin tayo dun sa mga flood control issues and other corruptions. And with that, syempre, siya ay ang lenta niya ay panglabas, pang community. Pero siguro mahalaga din pag-usapan yung panloob ng bilang performer. Yeah. Kasi first time kong malaman din yung artwork ni Sir Boyet. So bilang isang aktor ako ay kumukuha ng information, natututo. At yun naman ang mahalaga bilang aktor ay matuto din sa kung ano yung pinapalabas niya at kung ano yung mundo ng ginagalawan niya. Yes, 'di ba? At saka tawag doon, inilabas siya sa street. So, doon pa lang parang pag-break mo na ng idea na pag theater dapat tayo. Nasa loob. Lahat nasa loob, tas dress up tayo, Yes, proper may ilaw. event. So, tawag doon, nakakapagpa-expand ng meaning, hindi lang siya inclusive. Nakakapag-expand siya ng imagination natin. Social and artistic imagination. Dagdag din dito, kung magiging medyo technical tayo dun sa usapin ng theater, inclusive siya for all audiences. And for all arts. And all arts. Oo. Kasi kunwari, sige, let's address the elephant in the room. Sino na lang ba ang nakakanood ng teatro ngayon? Ang mahal ng ticket ng teatro ngayon. I mean, mahal ko ang mga nagpapatuloy magpalabas kasi it's really a skill. It's really, kabuhayan din talaga, yung pagteteatro at nagbibigay din siya ng trabaho sa maraming artists, Pero ayun, may mga kailangan din tayong matugunan na feeling ko na pag-iiwanan, Kung lalabas na ako dito sa taong putik na usapin, at tutuhog na ako dun sa community theater work, pwede na ba tayong tumuhog doon? Gusto mo yung talaga professional management. Ma'am, pwede na po ba? Pwede na po ba? Oo. Diba, sobrang excited kasi namin, 'di ba? Dahil ang dami actually pag-uusapan tungkol sa community theater. Yeah. Pero dahil nga sabi mo, may I go out? Yeah. Pwede mo namang i-chika na very, very lightly. Alright, O sige. go. Oo, kami ni Johan, itong nakaraan nga nabanggit namin, nag-workshop kami sa community of LGBT activists across Southeast Asia, Pero sa practice din namin sa pangkat at sa mga kanya-kanya naming mga grupo din ay lumalapag doon sa communities, para magbigay kahit papaano ng mga workshops, serye ng mga workshops sa abot ng aming makakaya, So doon talaga sa mga communities makikita mo na ang laking bahagi ng mismong workshops. Actually, kami yung natututo
Kami yung natututo pabalik, no, sa community. Makikilala mo yung mga participants, no. Nitong nakaraan, children at risk at children in conflict with the law ang aming mga participants. And before the workshops last time, no, ay nakakapunta na rin sa mga probinsya kahit papaano, sa outskirts ng Metro Manila. Iba-iba din yung mga participants namin, no. Merong mga children, no, na biktima ng yung kanilang mga magulang ay biktima ng EJK, no, ng drug war. Meron din may pangkat ng LGBT sa probinsya na naturuan din namin ng basic theater skills at pagpaproseso ng kanilang mga experiences, ganon. Marami kaming natutunan sa kanila pabalik. Ang haba ng chika. Ang dami namin natutunan pabalik kasi buhay-buhay talaga nila yung naibabahagi nila sa amin. Kunwari, particularly doon sa pangkat ng mga LGBT sa Samar, no? Na naturuan namin, sila pala ay mga anak talaga ng mga mangingisda, anak ng mga magsasaka. Several of them ay out-of-school youth. Some of them ay may maayos naman na pamilya, ganun. Pero ang natututuhan ko sa kanila, hindi tayo nagkukulang ng creativity mula sa mga bata, no? As in, ang kulang sa kanila ay, kung magagamit ko yung word na tama, no, is yung wika, no? Yung wika, hindi lang language na literal. Kung ibig kong sabihin, paano nila itatranslate yung kanilang creativity sa pagtatanghal, sa pagsulat, sa pag-arte, sa paggalaw. Ganun, no? Surprisingly, after a few days na nagtuturo kami doon, no, ay makakabuo sila ng sobrang magandang kwento, piyesa, no, tungkol sa kanilang paghaharaya bilang mga LGBT na na-intersection doon yung kanilang economic na buhay, yung kanilang mga problema sa domestic setup, no. Yun, kwento lang, no, yung kwento nila ay tungkol sa Biringan. Alam niyo naman yung Biringan, di ba? Yes. Yeah, Biringan, utopic siya na lugar kung saan lahat ay perfect, yung yes, mga bago pa yung ganon. bago pa nauso yung kasi yun, yung sa Black Panther. Ay, oo. But there is Biringan. But there is Biringan, di ba? Pero nagawa nila yung Biringan bilang some sort of more than escape, no, doon sa reality nila. Hinaharayan nila yung Biringan bilang doon buo sila. Doon provided sila ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Doon tanggap yung kanilang pagiging LGBT. Ganon. At may particular kaming participant na as in, nasa kanya na yung lahat. No? Medyo Paano nasa kanya nasa lahat? kanya lahat. I mean, siya ay intersection ng lahat, no, ng mga sinasabi nating mga issues na kinakaharap ng isang individual. Siya ay LGBT, siya ay PWD, no? Siya ay anak ng magsasaka at mangingisdang medyo hindi supported ng, alam mo naman yung estado ng mga natin ngayon, no, ng mangingisda at magsasaka, ganon. So siya yung bida. Tapos sa kwento nila, nag-transform siya na buo na yung katawan niya, supported yung mga needs niya, tanggap siya bilang LGBT, yung mga ganon. So, in short, fictional man, no, yung mga nabubuong mga kwento. Pero makikita mo yung kanilang mga hangarin. Oh, yes, Shane. Yes. Classroom talaga tayo. Classroom. Pero yun nga, grabe, napaka-radical Yeah. na idea na itong mga bagay na supposedly automatic at basic at afforded sa ating lahat. Respeto, Yes. rights, acceptance ay nagiging isang
panaginip at napupunta lamang sa isang lugar tulad ng Biringan, no? Sana always, Yes. no? Pero dahil dyan, bago ang lahat, Yeah. mag-break muna tayo. Alright. Para naman, makaka-catch up din Yeah. tayo ng ating mga hininga at ang ating mga dreams and Yes. aspirations. Dahil nandito pa rin kayo sa Gender Radio. Magbabalik tayo after a bit. Nandito pa rin kayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago. Ha? May label na nga, binibigay ko yung nararapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko na tinatapon. Ano pang kulang? Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort. Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. One iced coffee for Pam? Huwag na po yung straw, salamat! Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw. Di na, may baonan ako. Prepared at tipid pa. Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Gender Radio. Ayan, nagbabalik ang Gender Radio, ang chikahan sa kasarian ng Diliman Gender Office. At kasama pa rin natin sina Jasper at Johan. Hello. Hello po again. Energy? Hooray! Yan, ganun pala no kapag Yeah. community theater practitioners and activists. Kasi napansin nyo kanina, actually pinractice namin yon yung bago break, yung sabay-sabay dun sa Kasali ka. kasali ka. Kasi gusto natin inclusive nga. Gusto nyo Yes. kasali lahat. So Ah. kanina, dahil hindi nakapagpigil yung mga yung mga kasama natin dito ngayon, ay napag-usapan na natin kung ano yung ASEAN Soji Caucus. At in a way, na merong ngang mapa dun sa iba't ibang colors ng kung gaano ba ka tanggap, tolerant, o gaano kakrimen maging ikaw, no? So parang napag-usapan din natin ano sino yung mga kasali doon. Pagtsikahan naman natin, ano ba yung experience sa pag-join doon at ano pa yung ibang mga community theater experience na in a way gusto nating i-share. Siguro yung response muna ng mga nakasama natin sa ASEAN Soji Caucus yun. Oh, yeah. Oo. Actually, kasi kami yung pandulong Session. So lahat Pinali. sila ay, yes, for the first day nila, di ba? First day yun. First day oo. yon, tapos lahat sila ay bombarded with theory, buong araw sila nagdi-discuss. Tapos kami ay nagpa-workshop na binabading sila, nilalaro sila, na I think ay okay sa kanila yun. Kasi technically it's pag-session for them. Na feeling ko nga din yun ay opportunity to get to know more each other Yeah. with them, kasi super intimate nung mga activities like sharing, caring. Tapos mahalaga din yung sharing kasi ang prompts namin dun ay mag-share sila about their folklore, Yeah, oo. mga ano ba to? Yung kanilang mga issues na kinakaharap. Yes. Oo. Tsaka yung hinihirayang future. Yes. Yan din. Konektado din sa Oo. kanina sinabi ni Jab. So, Oo. anyways, ang kanilang response ay masaya sila. Masaya sila sa activity at I think naging effective din yun sa kanilang camaraderie. Yes, tsaka at the Camaraderie. same time, sila, no? Artists. Artists Oo. sila. So, kailangan din talaga magkaroon ng parang avenue for them to work with each other creatively. Yun. Oh. Ito nabanggit nyo nga kasi artist. So, liban ba sa sa expression, ano ba yung parang papel ng queer art
para sa mga queer people at syempre sa mundo. Yes, dahil yun nga, ang ganda ng kwento kanina nung tungkol dun sa intersection siya ng lahat ng issues. Parang ang hirap mabuhay as that person. Pero perfect ka ngang maging bida para sa ganyang mga expression. So, aside from expression, ano yung parang papel ng queer art? Nice. Sige ako. Nice. Oo. Syempre, yung art in general, no, tinitingnan ko siya hindi doon lamang sa sa end product. Napaka-capitalist naman ng product. Final form? Parang Final form, yun na lang. No? Parang evolution, So final form ng iyong ginagawa, no. Tinitingnan ko talaga siya. Hindi ko alam kung nag-share kami ng pareho ni Johan na pagtingin. No? Tinitingnan ko siya bilang proseso. As in, pagpoproseso talaga siya ng experience, no. So, kaya mahalaga sa amin na kapag nasa queer art ka o kahit hindi queer art, kahit art in general talaga, no, lalo na kapag nagko-community workshop, no, ay tinitingnan siya bilang pagpoproseso ng mga bagay-bagay, no. Kunwari sa pagdating sa LGBT organizations or katulad nung binahagi ko kanina, no, mahalaga na naipoproseso nila at the same time yung kanilang challenges, nararamdaman, no? At hindi lang talaga tumingin doon sa end form. Ganun. Kasi yun yung isa sa mga pinakamabigat, no, na tungkulin ng art in general. Like, hindi lang siya sa pagpapakita na ay ang husay, ay ang ganda ng teknikalidad, yung mga ganun-ganun, no. Pero ano yung epekto nito mismo, hindi lang sa audience pero sa mismong artista, no, as well. At saka additional, dahil nga nabanggit na hindi natin dapat tignan yung mismong end form muna, mas nandun ako sa ano yung gagawin natin after that. Hindi yung mismong end form kasi parang paano natin na-reach yun? Yun. Yeah. Ganon. Dahil tawag na, nag-open siya ng mga conversations talaga. Exactly. Na para, natin, tawag doon, i-address natin yung yung kanina pang hinahanap na elephant in the room. Yes. Diba? Ang daming ang daming mga elepante at iba pang mga hayop na gusto nating... Ang sound ng elephant. Sorry, ano lang. So, nanalo po yung intrusive thoughts. Intrusive thoughts. Pero yun nga, Okay, parang go. ang itsura, hindi lang siya, tawag doon, parang, hindi naman lahat ng painter nagpe-paint para, mapunta sa isang museum at mabenta ng milyon-milyon. Nakakalimutan natin na actually, yung buhay natin ay buhay ng paggawa din ng sining. Hindi lang siya dapat, in a way, nakukulong sa ilang mga piling pinagpalang mga tao na makapag-process. Dahil ito, part to ng human experience. Kaya ang ganda na itong art, pwede nating ibukas sa lahat. Hindi mo kailangan maging magaling. Kasi wala naman din talaga magaling to begin with na sinilang ka, napakahusay mo ng theater actor. Nakukulangan lang din siguro tayo na dapat maging mabait tayo sa sarili natin. Oo. Actually, nando pa nga ako sa tawag doon. Hindi mo nga kailangan tawag doon. Kasi yung sinabi kanina, na balikan ko, yung may wika yung bawat sining. Pero kung konti lang yung mga nag-uusap dyan at konting mga forms lang yung in-experience at in-explore natin dahil yun yung in a way nakasanayan, na pag-aralan, paano na lang yung mga forms na pwede pang mag-emerge kung mas marami tayong nakakasama dito sa ating usapan, sa ating paggawa ng art, di ba? Yes, oo. So, itong may nakita ako picture. Patingin. Nakita ko picture dito nga dun sa binabanggit na ASEAN Soji Caucus na isa dun sa mga pinapatampok ay yung justice, queer arts and justice. Bakit ba kailangang pag-usapan itong gender justice sa sining? Well, una sa lahat, nabanggit namin kanina yung yung tawag dito, yung thrust ng mismong summit na ito, no. So, particularly sa Pilipinas, no, kakamitin pa kasi natin yung hustisyang tinutukoy dito
for the longest time, kung magpapatungkol tayo sa parliamentary struggle ng mismong LGBT, hindi pa rin ginagrant sa atin, no, yung ganon na kahingian natin, no, sa equal na pagtingin sa batas. So one yon, no, na rason sa hustisyang binabanggit ito. Pero itong Queer Arts and Justice kasi na summit, no, ay hindi lamang siya nagpapatungkol, no, sa gender, no, justice. Siya ay ini-include niya ang lahat actually, kasi nga queer ay gano'n naman, no. So pinag-usapan din at least yun natatandaan ko ay pinag-uusapan nila kung anong kinalaman ng gender sa environment. May mga ganun silang topics. Tapos may mga yung mga political, economic na mga issues ng kada bansa, sa POV, no, ng gender work. Syempre yung giyera na nagpapatuloy, yung mga ganun, paano yun nakakaapekto sa atin, hindi lamang bilang mga LGBT, pero bilang mga mamamayan, bilang mga individual. At dahil nga mga artists, just so happen na mga artists yung mga nagtitipon-tipon, tinatanong na sa sarili, ano ang magiging role ng queer art dito sa mga usapin na binabahagi natin sa bawat isa. Ganun. Grabe, no? Ang all-encompassing. Kasi, yung tawag doon? Social justice talaga. Social justice. Na parang lagi nating nakakalimutan na hindi lang siya, hindi lang siya expression, hindi lang siya kagustuhan. Usapin siya ng pagkakapantay-pantay natin. At the end of the day, not because we all want the same thing, pero lahat tayo dapat may kalayaan na tawag doon na magmahal, na mangarap, na magkatrabaho, na makakain, na magkaroon ng sariling bahay, nang hindi ka natatakot na, alam mo yon. Oo. Ayun, medyo malakas yung emosyon. Lalo doon sa magkabahay. Ito nga, tawag doon, kanina naman, nababanggit yung pag-join sa mga community. Meron nga, tawag doon, meron tayong example dito na yung nga si Johan. Yan siya. Yeah. Wow! Medyo angry ka dyan sa beach. Meron nakasulat na pills. Tapos may mga estudyante yan na meron siyang mga estudyanteng mga kabataan. Ano ba yung nangyayari dito? And ano yung parang papel nitong theater at ng ginagawa mo para sa social justice at saka gender justice? I think hindi naman siya into very theater because kami ay nag-conduct ng isang comprehensive sexual education sa Barangay UP Campus. Ang aming target ay mga ages 11 to 17 years old. Kung saan medyo at risk talaga. At risk sila. Yes. Tapos, ayan, sa session na yon yung kaninang nakataas ako ng pills, pinapakita namin kung ano yung mga itsura ng mga bagay-bagay, the pills, the condoms, kung paano nag-work yung condom, paano siya nilalagay as protection, no? Yes, as a protection. At hindi naman siya pang-promote bilang gawin nyo ito. Pang-promote siya because maging aware kayo para pagdating ng panahon ay alam niyo yung gagawin ninyo. Yes. Naalala ko tuloy si Tep Tep kasi nung last December na meron ding naging episode tungkol sa World AIDS Day na napaka-natural ng sex na nangyayari, naiisip, nararamdaman ng mga tao. At actually, dahil nabanggit mo kanina yung idea ng at risk, 'di ba? Ano ba yung mga risk at paano ba natin in a way ipoprotect yung ating mga kabataan na maging handa sila dito sa mundo para in a way hindi yung parang lalabas tayo sa mundo, magugulat tayo. O kaya naman, imbis na kasi kahit naman hindi mo kausapin, kuwari, sa ganitong forum, ay pag-uusapan niya ng kabataan. Real. Tsaka, diba? Dagdag lang din na hindi lang po yun yung tinuturo namin na magpakita ng pills and condoms. Tinuro din namin yung konsepto ng consent. Yes. At ng SOGSC mismo. Kung ano yung pinagkaiba ng expression sa identity. Yes. Sige nga, ano ka pinagkaiba? Test.
Google nyo na lang po. Google nyo. Ayun, mahalaga din na ituhog yun kasi hindi naman siya ang sexual education ay hindi lang naman nag-root sa ating organs. Marami pang bagay kung bakit nangyayari yan. Ayun lang naman. Ang saya, no? Dahil, tawag doon, ang dami mong ways na makipag-usap ka sa community na, in a way, mas engage yung lahat. Tsaka alam mong pangangailangan talaga yun ng community, lalo na sa mga bata. Kasi, syempre, nandun sila sa age na curious na sila, aalamin nila lahat kung bakit may ganito, bakit ka nagkaanak, paano nangyari yun. At I think, kailangan natin ibigay yung kasagutan with the guided yes, sa person. tawag doon, sa paraan na hindi parang ang sama-sama mo naman, naisip mo yan. Hala, bawal yan. Kasi the more actually na tinatry mo i-gatekeep yung napakahalagang impormasyon na parang in a way dapat lahat tayo alam natin dun sa at minimit tayo dun sa kung ano yung level of maturity natin, no? Yeah. So parang kailangan alam natin yun eh. So parang paano mo i-relay yung information? Pumapasok din dun yung pagiging conservative ng mga matatanda actually. No? Minsan nga mas mahirap nga maka-work. Minsan mas mahirap talaga mag-work yung maka-work sa community yung mga sarado na, no? Yung kanilang pagtingin sa mga bagay-bagay. And I think ay napipigilan nila kasi kung nagiging sarado sila, hindi nila malalaman at the early age paano sila makakapag-prevent ng sakit, ng everything para kapag nga dumating yung tamang panahon, ay ano nila yung gagawin nila. Yes, actually dahil nabanggit yung consent, nag-share kahit nga tawag doon sa mga sulok batibot activities. Isa sa mga recurring na topic namin ay yung paano yung idea ng safe touch, paano yung idea ng consent. Na you can say yes, you can say no, you can say stop. At pwede mo yung sabihin kahit sa mas matanda sa'yo. Kasi di ba sobrang uso kaya sa Pilipinas yung, sige, dance ka na para kay di ba? Parang, paano kung ayaw niya? Di ba? Yes. Pero yun nga, kung gusto mo mag-perform, gusto mo mag-dance, malaya ka din sa mga venues na actually magagamit mo yung mga talent at kagustuhan mo na ma-harness mo, na ma-communicate mo. Itong ating mga biringan dreams. Yeah. Yan, di ba? So parang dahil dyan, marami pa tayong ichichika. Sobrang exciting ng next part. Yes, nag-spoiler. Andito na tayo. Oo, andito na. Kapit lang. Pero bago yan, magbe-break muna tayo dahil magbabalik ang Gender Radio sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Magandang araw mga kasali. Narito ang ilang mga paalala upang mapanatili ang kaligtasan habang nasa mga pampublikong sasakyan. Iwasang magsuot ng mga alahas o kaya na may maglabas ng mga mamahaling gadget. Lagi ring i-check ang mga dalang gamit. Ilagay ang bag at iba pang mga bitbitin sa harapan o sa kandungan kung ikaw ay nakasakay na. At higit sa lahat, mahalagang lagi maging alerto at mapagmasid sa iyong paligid. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602, Kasali Ka. Uy, ikaw! Oo, ikaw. Naalala mo ba kung anong mga nahawakan mo sa buong maghapon? Nung binuksan mo yung pinto palabas. Nung nagbayad ka ng pamasahe. Papo yung 20. Iyang kakainin mong pagkain. Ang mga pang-araw-araw nating gawain ay maaring magpasa ng mikrobyong nagdudulot ng sakit. Parating maghugas ng mga kamay upang mapanatili itong malinis. Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali Ka. Gender Radio. At nagbabalik ang Gender Radio. Sobrang excited kami dito. No? Sobrang saya. Di nyo lang alam yung nangyari ng break. Pero syempre, enjoy din na natin ang lahat. Kasama pa rin natin si Johan at saka si Jasper. Hi po. Hello po again. Yes. Yan. At kanina nga pinagkukwentuhan na nga natin paano
nagagamit itong theater at iba pang mga anyo ng sining para sa gender justice and social justice and our dreams and aspirations of a better world. So ngayon naman, i-share natin ano ba yung mga recent nating experiences. For example, sa napakalapit The greatest barangay. Sorry daw ba sa pasensya na po sa yung barangay UP UP Campus. Campus. Ay nandito po yung barangay Cruz Naligas. Oh. Yes. Sige, magbabahagi na lang kami tungkol doon, no. Nitong nakaraan, kasama ang The UP Repertory Company sa pamumuno din ni Professor Luna Sikatcleto at sa suporta ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development, no. Nakatanggap kami ng proyektong i-implement sa Barangay Cruz Naligas. Ayan, naka-project dito, no. Ang serye ng Cruz Naligas, serye ng workshop sa mga kabataan ng Cruz Naligas, no. Yung proyektong 'yon pinangalan ng From Play to Action. Ganon. Wow. So, from play, as in, maglalaro-laro lang. Pero, ang tinutuhog talaga namin, proseso namin yung kanilang mga karanasan sa Cruz Naligas, no, bilang mga community members, tungo doon sa pagiging active nila, no, na community members ng barangay, no. So again, sila ay mga children at risk at children in conflict with the law, no. So ito ay bahagi, no, ng creative intervention na programa din ng lokal na pamahalaan ng Barangay Cruz Naligas para sila ay magkaroon ng outlet, no, ng avenue para makapag-usap bilang mga kabataan, no. Sige, mga konting chika lang siguro, no. Ito, about- meron din ako Yan, nakita yung tawag doon, yung nasa stage na merong LED. Oo, yun. Yun yung parang culmination, tawag ba? Yes, oo. So, ang tawag doon, ang title niya ay Si Kira ang Batang KNL. Yan, sige, no, sa pahapyaw lang din sa serye ng workshop namin, no. So, nagturo kami ng pahapyaw tungkol sa paano mag-collective writing, no. Acting workshops, ganun din, may movement workshop at voice, no. So tapos sa dulo ipoproseso nila yung lahat ng mga natutuhan nila, no, para makagawa ng pagtatanghal tungkol sa kanilang karanasan sa Cruz Naligas. At ayun nga, no, nakagawa sila ng isang kwento na isulat nila to, no. Itong si Kira ang Batang KNL. So dito sa kwento na to, no, pinahayag nila na sila ay nakakaranas ng sunog, ng baha, ng pagiging out of school youth, pagkagutuman at kung ano-ano man. At syempre, yung kanilang hinihirayang future din bilang mga kabataan ng KNL. Tapos, tinanghal nila ito sa harap ng pamunuan, ng barangay, ng QC, government din, at ng mga kababayan sa Cruz Naligas. Ayun. ang galing, no? Kasi, talaga, tawag doon, nandun yung community. At yung mga bata, nagkakaroon sila ng boses. Kasi, gaano kadalas ba sa isang taon, sa isang araw-araw, na napapakinggan talaga yung mga kabataan. Tapos, with the collective writing na, tawag doon, nandun din yung paano nila binubuo, yung minimake sense, yung experience ng isa't isa. So, gaano kahalaga ba yung community building para sa inclusivity? Community building for inclusivity. Well, marami kasi talagang hindi natin inaalam kung ano yung pinamumuhay nila sa mismong example sa barangay, no. Sa bawat household iba-iba tayo ng kwento. So, I think kailangan natin 'yon because para may pahiyag sa mismong ma-address natin sa barangay kung ano yung problems, kung ano yung dapat tugunan, at kung ano yung gagawing solusyon. Yes. At yung pagtugon nung para hindi ko kapag pag sinabing, napunta sa barangay, na agad, no? Di ba? Negative na agad, may nangyari na, parang real crisis mediation na. Ito. Tsaka, medyo sensitive din na topic, no? Syempre, marami ding datos na sa household nangyayari ang mga karahasan. So, kailangan natin siyang alamin kung bakit ba nangyayari in the first place at kung paano tayo magiging responsive about it. Yes. Actually, pag nga iniisip mo, barangay, yun nga,
mediation sa mga crisis na nangyayari, domestic, no? Na parang yung supposedly your safe space ay doon yung unang-unang doon ka pala in danger. Dudugtong ka lang dun sa nabanggit ni Johan, no? Siguro, iba-iba tayong pagtingin talaga, no? Pero, essentially, theater making is community building talaga to begin with. Kahit saan ka. No, hindi ka makakagawa ng teatro ng isang pagtatanghal lang, mag-isa ka lang. No? O kailangan mo palagi ng may audience o community ka agad 'yon. Parang ganon in essence, no, yung mismong pag pumasok ka sa teatro, kahit anong art actually, no, it's really community building in the first place. 'Yon. Gusto ko yung hindi pwedeng mag-isa lang. Pero ang naaalala ko dito ay yung one gay show. Ang one So, gay sabi ko show. rin sa parang, yes nga, totoo. Kasi hindi naman ako mag-isa lang talaga doon. Oo. So, may tawag doon, last year, nagsimula itong one gay show. Yes. Meron tayong dyan eh. Meron tayong mga nakakagitla. Napakaganda experience kasi na-experience ko naman yan as an audience. Yeah. Tapos, sila bilang creators ng co-creators ng one gay show. So, ano ba yung one gay show? Ako na ba Yes, magsimula? ikaw na Sige. magsimula. Ba't siya mag-isa, Char? Okay, yung one gay show, simple lang naman yung simulain niya, no? Kung may one-man show, may one-woman show, di dapat may one gay show. Ganun lang siya. Inclusivity. Yun naman yung kanyang unang mga motivation, no. Pero eventually, no, yun yung buong title nitong aming show, no, ay ang Kagilagilas na One Gay Show, no. So ang kanyang moda muna sa forma niya, siya ay serye ng mga monologo ng mga karanasan ng isang gay individual, gay person, no. So, sinulat siya ng mga kasama din, no. Ako, si PB Maranya, si Johan sa unang iteration nagsulat din. Sa pangalawang iteration ng nakaraan ay kasama na rin si Gio Potas, no. Tapos, kami ay small team energy, as in 8 to 10 tayo, no. 8 to 10, 8 to 11, yung mga ganun na mga bilang lamang. Tapos, palagi naming make sure, hindi naman palagi, baka marahil maka-go tayo sa bigger stage, no? Pero yung simulain namin ay mga found space, no? Yung mga unconventional spaces, no? Yung una naming iteration ay sa isang stock room ng isang restaurant sa Cubao. Yung pangalawa naman ay sa kusina, no? Isang kusina sa Balangay. Isang tawag dito indie yung parang small na na business doon sa Teachers Village. Tapos sa paparating abangan. May pangatlong iteration kami na mangyayari. Ayun. So, saan lang, ano nga ba yung tanong? Bakit daw siya, bakit siya mag-isa? Char? Okay, bakit siya mag-isa? Yun. Well, yun naman yung practical niyang tanong. Tapos challenge din actually sa actor namin na yung prompt. So, na-challenge ka ba? Of course. I mean, kasi nung una, bago pa mailuwal ang one gay show, parang hinihirayan na namin na, fantasy magkaano na one-man show, ganyan. Monologue ka lang, ikaw lang mag-isa on stage, ganyan. Hirap na. Tapos not until March 2025 or April, biglang, tara na gawin natin one gay show. Kasi marami na tayong mga people around our na pwedeng tumugon dun sa mismong proyekto. Ganyan. Tapos yung mga ginit lang namin mga tao, ay mga mahal din namin sa buhay. At alam namin may mga galit na galit. Yung commitment nila, ay ibibigay. At give na give. So, okay lang ba i-shoutout namin ang aming mga kasama sa One Gay Show? Yes, shoutout po pala sa napakagandang si PB Maranya. Hello, Andyan PB ba siya? Maranya. Red yung hair niya. Yes, meron din siyang katukayo sa pangalan, si Phoebe Lina. Andyan siya, ang aming production manager / and everything in between. Yan. Tapos ang aming mga stage managers na bonggang-bongga ay si Ryan Senga. Tapos andyan din si Amy Ramos. Andun siya kanina sa
ay, nakita ko siya kahapon sa hindi, kanina, sa walkout ng Cal. Yes, let's go, Cal. Tapos, syempre, andyan din ang aming mga resident na dramaturgs at everything in between din, no, si Eman Dagosena, Yes. tapos si Gio Potes, na writer din. Tapos, syempre, ang aming isa sa mga technical director, si Carlo Erfe. Tapos nagpapasalamat din kami sa mga kaibigang sumusuporta talaga. Andyan si Gab Matias, andyan din si Awi Aurelio. Tapos nung nakaraan si Wovi Villanueva at si Seya Antalan. Ang daming ang dami naman palang sumusuport. Akala ko ba 1 gay lang? Gaya nga nang sabi, hindi makakabuo ng isang performer. Yes, actually, as an audience, hindi, ang ganda experience kasi may isang bakla pero meron siyang iba't ibang mga kwento. Yes. So para kang na 3 in 1, hindi yung kape, no? Pero yun nga, yung mga kwento, tas iba-iba, tas lahat sila may sinasabi doon sa kung ano yung kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan. Tapos sobrang engaging niya sa community kasi naalala ko meron pa nga portion doon na may input. May input yung mga mga nanonood. So hindi ka lang audience participation, hindi ka lang manonood dito Pagod na yung actor Pagod mo, na tapos ako, papanoorin mo lang siya napapagod. Charay. So sobrang exciting. So ito naman tawag doon itong ganitong mga experience ninyo na pwede palang gumawa ng teatro sa iba't ibang lupalop ng mundo, sa barangay man yan, sa kusina man yan, sa stockroom man yan, sa kalsada man yan. Ano yung parang in a way, take away nyo dito? Sige, ikaw muna. Ang take away ko dito ay siguro mas lapat kasi yung experience kapag hindi ka nasa conventional space. I think mas nagiging resourceful ka. Mas malaya kang gumawa. Hindi ka nakakulong sa, okay, anong ilaw dito, paano ka iilawan kung ganito yung espasyo mo. Yung acoustics, iintindihin mo pa. Hindi, wala kami dun sa ganong lente. Nandun kami sa, itatanghal namin to kasi kailangan. Itatanghal namin to na walang budget, pero kasi kailangan. Ito dahil sinasabi mo yung pangangailangan. Ang gusto ko yung yung intro sa inyo kanina, hindi lang kayo practicing community theater, yun, community theater practitioner, kundi activist din kayo. So, bakit kailangan idikit yung activism dito sa community theater? Di ba pwedeng lang tayo dito, fun lang dito at chami-chamihan? Pwede naman yun. Pwede naman yun, no? Pero siguro, sa amin, hindi naman namin pinapakilala yung sarili bilang mga bilang mga artista lang expert na sa mga ganitong usapin. Pero binabahagi din namin yung itong pagtatanghal. Tinitingnan namin siya bilang pagpoproseso din namin, no, kasama ang mga manonood doon sa pagpoproseso na yon. Kasi minsan meron din kaming hindi nasasagot, no, ng mga bagay na kunwari, ano na kaya yung mangyayari sa atin sa gitna ng krisis na ito? Parang ganun. At kaya kami, sa mga iterations, maibahagi ko lang, no, nagbabago siya every time. Yeah. So, unang iteration, kunwari, September 21. Tungkol sa, hindi pa. Yung una ay tungkol sa Pride Month talaga, no, na moda. So, yung lunan at yung pinag-uusapan doon ay experience of the body, of the society, tapos sa panahon siya ng Pride Month kung saan maraming Pride events, no. Tapos, ginawa namin nung September, dahil pumutok nga yung September 21 na issue nakaraan tungkol sa corruption. So, niredo namin yung scripts namin. Nirecontextualize sa September 21 happening. As in, yung nangyari sa Mindiola, doon sa Maynila, yung Bogbogan, Bangbangan, yung mga ganon. So, nagbago. Tapos this time, may bago na naman tayong crisis. Tapos yung crisis on oil, on the world at war, ganyan. So, abangan nyo na lang yun, no? So, may mga recontextualizations na nagbabago, no? Grabe ang exciting kahit na parang in a way. Ang lungkot kasi laging may iba-ibang crisis. Totoo. Pero ano bang gagawin natin sa crisis kundi gagawa din tayo ng sining, gagawa tayo ng participation natin, no? Bilang mga tao, bilang mga artista. All the more na hindi dapat
hiwalay yung sining doon sa nangyayari sa lipunan, no? Kasi in a way doon mo rin makikita sa pagpoproseso na papaano kaya yung future na mas okay, no? Na mas malaya, na mas peaceful, na inclusive, hindi lamang doon sa usapin ng gender din Kasi kunwari sa One Gay Show, yung mga karakter namin, syempre may mga bading sila at may mga kasamahang LGBT, ngunit sila din ay mga manggagawa. Sila din ay mga may mga tahanan na nakaka-experience ng violence. At sila din ay kunwari ang tawag dito, may mga anak. Ganon. So, paano yun nahihirayahin sa panahon ng pandaigdigang krisis? Parang ganon. At huhugot ako doon sa pagko-connect doon sa queerness, no? Sa queer arts, no? Yun yung na-appreciate ko sa queer arts. Sa queer art in general, no? Na palaging mayroong posibilidad sa maraming bagay, no? Hindi ka nagpapakulong sa isang idea of doing things, no? Palagi mo siyang pinupush yung boundaries. Kaya sa krisis na ito, feeling ko mahalaga talaga na i-connect natin yung queerness, queer art doon sa pagpoproseso natin ng mga bagay-bagay. Kasi posible siya. Posibleng maraming kasagutan. Yun. Ikaw naman, anong possibilities pa in a way yung nakikita mo for community theater? Possibilities, I think gas-gas na to, pero lumubog tayo sa community muna bago tayo gumawa ng sining itself at kung ano yung gagawin para maramdaman natin at makita natin kung ano yung pangangailangan ng community muna bago tayo tumugon. Kasi yun yung kulang Okay, magko-conduct tayo ng workshop, magko-conduct tayo ng palabas dito without knowing kung ano yung needs niya. So I think mas lumubog tayo doon sa community, hindi lang tayo magbigay ng magbigay. Yes, at sila yun nga yung ang paglalagay ng community sa community theater experience dahil hindi lang pala kayo yung dalawa yung expert dito wala sa talagang feeling ko hindi kami expert for that, pero feeling nga namin kami pa yung tinuturuan talaga Marami kaming natututuhan sa kanila. Yes, at ganun po yung yes, yun nga, artist, lagi kang part of something, hindi ka hindi ka mag-isa. Yeah, we don't want to claim as experts talaga. As in, parang ganun. Dahil lahat tayo patuloy na nag-aaral, natututo. Yes. At ang ganda nun kasi hanggat open tayo dun sa pagkatuto, nagbubukas din tayo ng possibilities para gumanda yung mundo. Kasi just imagine kung lahat tayo set in stone. Dagdag ko lang. So, medyo overtime na ba tayo? Overtime na tayo. Tinitingnan na nila tayo. Pasensya na, no? Pero ipanawagan ko na lang din talaga, no? Sa lahat ng mga bagay at sa lahat ng mga pangkat sa Pilipinas, sa buong mundo, yung mga pagkakaiwanan, tama ba? Na pag-iiwanan talagang batayang sektor ay yung mga kabataan. As in yung mga bata, no? So, kung may mga projects kayo dyan, na creative projects man yan, o scientific projects, o why not, di ba? As in, try nating, maaari nating masubukan na ibahagi siya sa mga bata. Life-changing siya. Hindi lang para sa mga bata, kundi para din sa mga matatanda. Noon. Yes, bata at patanda of all ages, in all stages. Yes. At dahil dyan, magpapasalamat kami sa inyo. Yes, kami. Thank you, everyone. Thank you din. Thank you po. At syempre, thank you sa ating mga guests, si Jasper at Mari si po ba kami mag-imbita? Go! Yes. Ayan. So, abangan nyo. Meron po kaming sa darating na Hunyo at Hulyo, magkakaroon po kami ng One Gay Show. Abangan nyo po ang Or Advance baka Pilot. September din. At baka September din. September din po. Grabe, sobrang exciting. Yeah. At dahil Yes. dyan, magpapaalam na kami sa inyo at magpapasalamat syempre kina Almira Mendoza, ang DZUP producer in charge, Jansen Pagulayan, ang aming streaming director, Mark Valenciano, ang aming tech, at ang aming mga kasamahan sa Diliman Gender Office. At muli, ito ang Gender Radio.
Yes! Dahil sige, isa pa. Ito muli ang Gender Radio dahil sa DZUP 1602. Kasali ka! Gender Radio. Hatid ng UP Dalaman Gender Office.